Yo, what's up mga kabutingting? Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kabutingting. At tayo ay nagising pa. Yan, welcome back sa ating munting channel. Yan, mayroon tayong home service ngayon na pupuntahan mga kabutingting sa Libagon. At sana magawa natin yon. At samahan nyo ako doon mga kabutingting. Yan pala mga kabutingting, mag-aabang pala tayo ng sasakyan para malaman nyo rin yung dito sa amin. At pupunta lang tayo ng highway at sasakay ng kung tricycle or multicab or bus, kung ano yung masasakyan natin. So yan mga kabutingting, dito na tayo sa highway. Sakay tayo ng tricycle yung nauna, kaya sa tricycle tayo sasakay. Masakay boss. So ayan mga kabutingting, nakasakay na ako ng tricycle. At continue ko tong video na to pag nandun na sa Libagon. So ayan mga kabutingting, dito na tayo sa pupuntahan natin. Sabi sa akin, ibigay sa akin ng sketch ay tapat daw nitong malaking bahay na sira. So ang katapat nito yung isang malaking bahay at saka yung ito. So magtanong lang tayo dito mga kabutingting. At ito daw pala mga kabutingting ay sakop ng Upper Talisay. Morning ma'am. Pwede po ba magtanong? Tagalog sa laman tawag ma'am ha? Dito yung bahay ni Pani? Ayan, sakto mga kabutingting. Ito pala si Ma'am Pony. Good morning pala ma'am. Kaya pala andun si Tiban. Nag-vlogger mo di ka? Di ma'am, nag-video-video ra ma'am. Video. Kilala kong kaliskis mo, Yan, oy. susunod lang tayo dito ay Ma'am Pani. Ay, dito na. Ito na ba? Dito Guwapo. na. Uy, naka-ano? Good morning po ma'am. Oh, nakabidyo. Good morning pa sa magandang araw. Wow, dito tayo dito. Good morning tay. Oh. So, ayong centimeter, paano? Ha? Ayuhuli mo. Asa ba John? Centimeter. Ha? Centimeter. Incubator, kinsa may incubate? Mga manok. Mga itlog sa manok. Abi man ako ang tao may Ay, kain nga bagag tao imong i-incubate. pwede ilabas, gawas lang nato ma'am. Oh, sige. Oo, sige. Brag. Kahap, sa isang araw, sige pa, tuloy-tuloy. Kinabukas, hindi naman nang bukan doon, gana. So ayan, ito nga pala yung gagawin ko ngayong araw na ito mga kabutingting. Ting. Anong problema nito ma'am? Bigla na lang kayo huminto. Yan, bigla na lang daw siyang huminto mga kabutingting. Baka walang kuryente. Hindi, oh. Hindi At yan kabutingting, ilabas ko muna ito. At bago ko rin ito pala. Ako hawak. Ako na ma'am, sige lang ma'am. At Ano mo ilabas? Ako pa maglabas. sige na ma'am, ako na po maglabas. Kaya magkalala ma'am, relax ka lang. Tiyan. So bago ko nga pala ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. May chicks kasi mga kabutingting oh. Ma'am, kaway-kaway muna ma'am. Kaway-kaway sa Ma'am. dagat vlog ni si Jahay. Ayun oh. Hi. Salamat ma'am. Marami So kang- ilabas ko muna ito mga Marami na kabutingting. itong pira, kaya daghan. So ayan mga kabutingting, nailabas ko na po. So ayan mga kabutingting, ito yung gagawin ko ngayon sa araw na ito. Twin tab na washing machine, ang brand nito ay Sharp Gigawash 8.5 kilograms. Lahat po ba ito ma'am? Ayaw nang gumana? So yung washing lang. Yung washing, yung ano din niya, minsan di gumagana. Yung pati yung dryer minsan. Minsan. So ito mga kabutingting, ito daw ay yung washing ayaw gumana pero yung spin dryer ay gumagana minsan daw, minsan. Narinig nyo naman siguro yung sinabi ng may-ari. So una nating gawin nito ay dito tayo sa likod. At ihanda ko lang yung mga gamit ko. So itatayo ko lang itong tripod
Sana magawa ko ito mga kabutingting para may buhay na mano na agad. So ayan, una nating gawin ito mga kabutingting ay tatanggalin muna natin tong tornilyo. At kung napansin nyo ay hindi ako dumaan doon sa timer. Dito ako didiretso sa likod or sa motor. So ito yung makikita natin pagka matanggal yung tawag niyan, takip. So dahil hindi ako sa cord or sa timer nag-una, so gaya nga ng sinabi ko ay dito ako mag-una sa likod. Didiretso tayo sa motor. Putulin na lang natin itong cable tie. Ngayon ay tatanggalin lang natin itong mga close-end wire connector. Ang ititira lang natin dyan ay yung puti. At mayroon pang electric pan mga kabutingting. Ayan, oh. Mo ni si Tingting Butingting. Oh, good morning ma'am. Morning, sir. Sige mo pangita ni mo. Sige pangita na ma'am. Wanted siguro ko ma'am. So, yun, mayroon pa tayong isang nakahanda. Kam lagi gi. Ayan, patuloy lang. Ikaw lagi gi hire nga ikaw kun mga basta kay mo iingon nila. Mahirap yung magaling ma'am. Yan tama lang ma'am. Kasi yung magaling andoon sa taas po. Yun yung pinakamagaling. Iba naman 'yon. So ito na yung mga linya ng wash spin dryer. At ito namang kabila ay ito naman yung linya sa wash motor. Yan, ito. Ito sa wash motor at ito naman yung sa spin motor. So i-on lang natin itong tester natin. At isilik natin ito sa sana all. At, sige ma'am, sige ma'am. So ngayon dahil na silik na natin sa sana all yan. At pasensya na ha kung mga kabutingting kung dito ako naguna sa likod. Kanya-kanyang diskarte naman yan. So ngayon ay tester lang natin. Kung napansin nyo ay mayroon tayong na-reading sa kulay gray. Sa violet naman ay mayroon. So ibig sabihin ay okay ang motor. So dito naman tayo sa linya sa wash motor. Ang common naman ito ay kulay black. Ganon pa rin sa spin motor. Ayan, kung naririnig nyo ay mayroon. Nagbabasher siya. 28. Anong number nyan? 28. Dapat itong pula na to ay mag 28 rin. So okay. Tabi muna natin tong tester dahil okay yung lahat ng motor. So ngayon ibabalik ko lang ito. At yung pagbalik nito hindi ko na ituturo dahil isusunod mo lang naman ito sa kulay dahil hindi pa naman napakailaman. Bago natin ito mga kabutingting ay tester pala muna natin itong kapasitor para walang mag-comment na nanghuhula lang tayo or nanghuhula lang ako. Yan, set lang ulit natin tong ay i-on pala, set tuloy. That's set natin ito sa nanofarad. Yan, sa NF. Yung linya para sa washing nito ay kulay asul at saka pula. Tingnan natin kung may ma-reading ba tayo. Yan, mayroon tayong nare-reading pero napakababa. Ang sira nito siguro ay kapasitor dahil kung napansin nyo kanina ay 7.63 yata yon. At ang nakalagay dito kung hindi ako nagkakamali ay 11 or 10 UF. So ayan, 11 UF kung nakikita nyo nasa kuko ko. So dito naman tayo sa linya ng kapasitor para sa dryer. Ito yung violet at saka gray. Ay, tinago ko pala. Buang yung tester ko mayroon tayong nare-reading na 3.145 o 44. Tignan natin dito kung
Ayan, okay pa yung ano nito, linya ng kapasitor para sa dryer dahil trace lang at mayroon tayong na reading na 3.1. So ibig sabihin nito ay itong may problema lang, itong para sa washing na linya sa kapasitor, ito lang ang may problema. At mayroon akong kapasitor dito na 10 UF lang, kahit bumaba, basta wag na masyadong bumaba sa 11 UF ay pwede na yan. At kukunin ko muna. So ayan, ito yung kapasitor na ikakabit ko, 10 UF kung nakikita nyo nasa kuko ko, at bago ito mga kabutingting. Yan. So magpapainit din ako ng hinang dito. So pwede ko na tong ibalik sa pag-wirings, maliban na lang sa linya ng kapasitor sa washing machine para sa wash motor. Hirap magturo ng hindi teacher nito mga kabutingting. So dahil pala sa wala itong wire, so ito na lang gagawin kong wire. Yan, putulin ko na ito dahil sira na rin naman ito. At 7 nakita nyo naman siguro ay mababa na sa 11 yung na-tester natin kanina. 11 na lang, 7 na lang pala, kaya kapasitor ang naging problema. At kaya din ako na dumiretso na lang dito sa ano mga kabutingting para hindi na masyadong humaba yung video natin. Sabagay, kung mag-step by step ka talaga, dapat doon ka talaga sa taas or sa timer mag-una. Hindi pala nakatapat yung video So ayan, ibalik ko na at lalagyan lang natin yan ng cable tie para hindi siya kalatignan. So ayan, ito yung cable tie na gagamitin ko. So ayan, nalagyan na natin ng ito, nakalagyan na natin ng cable tie. At kung may napansin kayo dito na mayroon ng punit, so pupunitin na lang natin lalo yan dahil yan ay para naman sa spin, para sa lusutan ng tubig sa pag nag-dryer ka. At kahit naputol yan ay makakapundo pa rin sila ng tubig. Ang problema dito ko na lang siguro dahil delikado sa power cord. Yan, mamaya gagawaan na lang natin ng paraan yan. At yan, kung napapansin nyo ay isa na lang, dalawang wire na lang ang ano kasi pinutol ko na. At ibalik na natin ito sa lagayan. At habang nagpapainit pala ako ng hinang mga kabutingting ay yung sabi ng may-ari kanina, siguro kung naririnig nyo, pahinto-hinto. So i-check natin tong preno kasi yung sabi niya humihinto, umaandar daw minsan naman ay hindi. So ito yung gagawin natin pag mga ganito lang ang problema. Ayan, tingin ko ay ayan, kung nakikita nyo, napaka sikip. Atras ko lang tong ano para ano makita nyo. Hirap pag wala taga video. Pag mga ganito na ang preno niya nakadikit kaya siyang hindi maka ano. Ayan kung napapansin nyo ay umiikot yung preno lang nito. Pag mga ganitong brand, yung preno niya nakadikit kaya hindi talaga siya iikot. Dahil yung takip naman doon sa taas ay try natin baba kung nakadikit pa ba, dahil nakaangat pala yung ano. Ayun,
Nakaangat lang pala yung takip doon sa taas mga kabutingting yan, no? Kala ko ay ano, kala ko naman ay nakababa. Sorry mga kabutingting. Siguro ay pwedeng itry na lang natin itong dryer para mabilis. Saksak lang dito yung power cord yan. Saksak lang natin. At iikutin ko yung timer sa taas at tignan nyo kung gagana. Yan, wala siyang ano, hindi siya umikot kahit naka-on na yung ano. Ayun, kailangan pang daganan mga kabutingting bago umandar. So pag mga ganyang problema ay napakadali lang. So dito muna tayo maguna bago doon. Nasa contact point lang yun mga kabutingting. Pag hindi siya masyadong makalapat, pagka hindi mo siya dadaganan, hindi siya aabot or nagko-contact kaya ayaw niyang umandar. So yun lang pala ang problema. So basic lang ang problema nitong washing machine nila. At try natin tong ihinang tong ano, baka mainit na tong hinang ko. At pasensya na po sa mga bagong mapadpad dito sa aking channel. Ako po talaga ay hindi talaga teacher nito. Kung sa bagay ibinabahagi ko lang yung konti kong kaalaman nito. Kaya pasensya na po, hindi ako magaling na teacher nito. Ngayon ay dali lang pala mga kabutingting. Hindi ko muna tinapos yung paghinang kasi dito yung may-ari. Mas maganda rin yung ipaliwanag ko sa may-ari. Ito ito tayo. Pero hindi natin to tatanggalin kasi ano to tayo, isa lang pero dual ang dinadala nito. Para sa washing machine at para sa spin dryer. Kaya ang linya sa spin dryer nito ay okay pa. Ang wash motor lang ang ang para sa linya sa wash motor nito sa kapasitor ay wala na, sira na. Kaya yan ang papalitan natin tay. Kaya okay na na. Okay na po yan. So ito po yung ipapalit ko po. Bago yan tay ha. Yan, hindi naman. Ha? Magkano ka? Magkano? Mga 1,070 tay. Dili tay ko no ingon si Kato. Ito nga pala yung nag-ano sa akin kahapon mga kabutingting, si Kuya Kato na ano, may sira daw dito. At ngayon lalo kong sisirain ito. So yan mga kabutingting, patuloy tayo dito sa paghinang sa ano, kapasitor dahil naputol yung paghihinang ko dahil dito yung may-ari. So bagay, ebidensya rin naman tong ginagawa ko mga kabutingting dahil binibidyo. At hindi ko din to ikayayaman mga kabutingting kung manluloko ko ng tao. Sa halip baka mamaya pag nanloko ako ng tao wala na magpapagawa sa akin, gutom yung dalawa kong mga anak. Kaya kailangan magiging honest lang. So dahil nahinangan ko na ito, sunod ko namang hinangan ay itong dulo ng wire. Yan. Hinangan lang natin itong dulo ng wire para maikabit natin doon sa terminal ng kapasitor. Susuldahon ko di mo. Suldahon nyo kaya mo pilit ba? Oo. Kundi galing mo pilit yun, abutan nga namin ng kug mo. Nabayagan, naya mo na anay kang kato na, nga na. Sulda. Ha? Okay ra, may problema tayo, okay ra. Welding ang mga inakay. So ayan na, nalagyan ko na yung dalawa. At kikiskisin ko muna yung dulo ng hinang ko mga kabutingting. Hirap lumusaw. Pag yan ang mahirap pagka hinang na one for all, isa laban sa lahat. Kaya ako nasabing isa laban sa lahat dahil panlusaw sa plastic at panlusaw sa hinang, kaya one for all.
So ayan, nalinisan ko na yung dulo. At bago ko nga pala ito hinang sa ano, kuha muna ako ng spaghetti tube para ilagay ko dito. Ito kahit wala ng ganito mga kabuting-ting ay okay lang naman yung nilalagay kong ganito. Ito ay diskarte ko lang ito. So ngayon ay hinang ko na itong wire dito sa terminal ng capacitor. Pag ayaw dumikit ay butangan ra nagkugmo mo pilit na. Sa mga Bisaya nakakaintindi sila noon, pero sa mga Tagalog wala na, hindi makasabot. Ayan, nahinang na mga kabuting-ting, dahil kung ayaw niyang dumikit dyan ay lalagyan ko naman siya ng ano, kugmo. So ayan, at yan na yung pamamaraan ko, at ganon din yung dalawa. Lagyan ko rin yan para ang purpose naman nito ay para din hindi ka agad kalawangin, kasi dito sa amin mga kabuting-ting ay tabing dagat lang. So ngayon tatry na natin ito, at kung napansin nyo dito ko lang inilagay yung capacitor. Yan, nilayo-layo ko ng konti. Ay hindi pala muna natin testing, pwedeng i-testing na natin yung washing muna, kasi yung dryer hindi pa na-solved yung problema nyan. Yan, nakasaksak na. So ngayon ikutin ko lang yung timer dito sa taas. Ayan, kung naririnig nyo or nakikita nyo ay gumagana na. Ayan. So yun lang ang problema, yung capacitor lang, yung linya sa para sa wash motor. So ngayon okay na yan. So dito naman tayo sa dryer, dahil sabi nga na yung ng may-ari ay daw andar paminsan-minsan. Okay pa yung pambelt po tay. So pag mga ganito na brand or modelo ay mayroon niyang tornilyo dito sa ano ba yun, yan kung nakikita nyo yan, para matanggal nyo tong at makikita pag natanggal na ito ay makikita nyo na yung contact point. So yung pagtanggal nyan, dahil wala akong taga-video, pasensya na, hindi ko na muna mabidyohan. At yung pagtanggal nitong takip, madali lang naman. Gagamit ka lang flat screw, sukitin mo yan dyan. So matatanggal na yan. So ayan na mga kabuting-ting, natanggal ko na yung takip. At ito yung sinabi kong ito kakaiba naman itong ginagamit sa modelo na ito. Hindi katulad yung ay naka ganyan lang na mahaba. Pag itataas mo siya ay magkukontak. Ito naman iba ang klase, hindi ko alam kung anong tawag diyan, dahil hindi ko naman to pinag-aralan. So gagawin lang natin diyan ay ayusin ko lang tong tripod ko para mabidyohan ko kung paano ang gagawin. Mahirap pag walang taga-video. Saka na ako kukuha ang taga-video mga kabuting-ting pag mayroon na akong pampasahod sa magbibideo or cameraman. Ayan, nakaayos na yan. Wala gagdi magnet na papilit naman mo video. Ngayon tatanggalin lang natin ito. Madali lang naman ito tanggalin. So ito yon. So ang gagawin nyo lang pag mga ganitong klase na hindi ko alam kung anong tawag nito, basta parang switch lang din ito para sa takip. Yan, gagawin nyo lang ay gaganito nyo lang ito. Yung ito gaganito nyo lang. Kuha flash gagamitin ko para. So ito lang ang gagawin natin. Flash ang ginagamit ko. Gaganito lang natin ito. Ibaba lang natin ito. So ayan, kung nakikita nyo ay hindi na siya diretso, kung sa baga nakababa na siya ng konti. So try natin kung effective ba yung ginawa ko.
Hirap talaga ng walang ano. Oops. Isang kamay na lang muna ito. Ayan, kaya naman siguro sa isang kamay ito. Para masauli ko to sa pagkabit. Hindi nyo makikita eh. Yan ang mahirap pag... yan ang mahirap talaga mga kabuting-ting. Pasuyo tay, pahawak lang sa tay. Yan. Palihog lang tay ha. Alalay sa kanaharon tay. So ayan. So naibalik ko na. So ngayon tingnan natin. Ayan. Ayan. At ngayon tatry natin para makita nyo na gumagana na. Saksak lang natin tong power cord. At ikutin lang natin yon timer. Malalaman nyo naman kung gumagana dahil uuga-uga yan. Ayan. Diba? Pwede natin silipin dito. Walang edit para makikita nyo. Ayan. So okay na. Siguro naman ay nakikita nyo na gumagana. So yun lang, ito lang ang gagawin ang aanohin nyo. Ito. Ibaba nyo lang ito para tatama dito sa ito. Itong plastic na to. At para magkaroon siya ng contact. So okay na siguro yan at yun lang naman ang problema. At try natin ulit yung washing machine kung okay na rin ba. Yan. So okay na yan mga kabuting-ting. At yung pagtakip nyan ay hindi ko na siguro ipapakita sa inyo para ano lang, tawag nyan, hindi na masyadong humaba yung video natin. Basta nakita nyo na okay na rito sa dryer tsaka washing machine. So ngayon ay isaksak natin ulit ito para for final na ano. Yan, kung nakita nyo naman ay umaandar na at okay naman yung timer. At natapos na rin yung spin dryer. So tingnan natin kung ano. Yan, at kung napapansin nyo ay umuuga-uga siya or nakaangat dito konti. Pero wala naman siyang magiging problema kahit nakaangat. Pero okay na yan mga kabuting-ting. Yan o. Huminto nga lang siya agad. Humihinto siya pag... Pag bubuksan nyo ma'am kay may preno pa naman po ito. At papasilip ko sa inyo ulit. Ayan, humihinto talaga kagad mga kabuting-ting. So okay na yan. Okay na tay. Oh, mamatay siya. Kayo po ma'am, okay na po. Yes. Ayan. Habol. Yan mga kabuting-ting. Ito naman ay hindi ko pa gagawin ngayon. Pag may pera na daw si madam. Si ma'am. Ano nga pala pangalan nila ma'am? Ma'am Ana. Ma'am Ana. Yan, si Ma'am Ana. Yung pangalan ng may-ari. Ikaw tay? Si Sir Tiban. Ikaw? Escudero, Ay, Escudero. Esteban Escudero. Tibing Line. So ngayon ay saan ba yung power cord nito tay? Saksakan. Teka, baka nahulog. Baka sa likod nahulog. Ito malaki-laki itong ito tay. Dito. Kaso gahi man. Nahugmak na kasi yung pinatungan din. Ay, Ayan. nahugmak na talaga. Hugmak na yun. Ngayon, saksak lang natin itong power cord para makita din natin at malaman kung anong problema nito. Teka dong, may mga laman laban niya. Ha? Sige, hindi ko naman panda rin, Hindi. ma'am. Tatry ko lang po kung may power pa. Ang ano naman nila sa akin dito mga kabuting-ting ay may power pa naman daw pero mabagal. Pag mabagal lang, ibig sabihin ay belt lang. Pero ang gusto ng may-ari, si Ma'am Ana Rosis, ay ano daw, gusto niyang ipa-convert sa manual kasi nababagalan daw siya pag automatic. So ngayon ay on lang natin tong power. Kwento ng kwento, hindi pala natatapat sa gagawin. Ayan, may power pa nga ito mga kabuting-ting. So ibig sabihin ay okay pa nga. Pero ang problema nito ay belt lang. Pero gaya nga na sinabi ko kanina ay gusto ng may-ari ay i-convert na lang sa manual. Pero try ko munang palitan ito ng belt. Pero ngayon ay hindi pa. Hindi pa sa ngayon kasi wala pa akong belt niyan. So hugutin lang natin ito. O pwede rin natin i-power off muna. Or i-pause muna. Tapos bago natin i-power off. Tapos pwede na natin hugutin.
At dito naman tayo sa electric pan pala mga kabutingting. Yan. So ayan mga kabutingting, dito naman tayo sa electric pan. At ibababa ko muna ito mga kabutingting dahil yung tripod ko ay hindi masyado makatayo to. Putol na to mga kabutingting. So ayan mga kabutingting, naibaba ko na. So Dong ha, yung nandoon sa ano, barangay hall. sige po, sige po. So una nating gawin nito mga kabutingting ay check muna natin tong LC. Check ko lang muna yung yung LC kung malambot. Kung nakikita nyo naman napakalambot at matagal siyang huminto. At wala itong alog. So ngayon, mamaya ko na linisan, babalik lang natin ito. At hindi na rin ako magpakime-kime nito mga kabutingting. Didiretso ko to sa pamamaraan ko na madalian lang. Dahil ito naman sila ay hindi naman din kalayuan. Dahil ito si tatay, tuwing umaga nandoon talaga yan sa barangay namin. Dahil yan yung may-ari sa mga ano doon, tawag yan bangka na nangingisda. So dahil okay yung busing doon at malambot, testing pala muna natin ito. Pero hindi ko naman tinester yan. Nandito naman sila. Dito naman yung may-ari. Saksak ko lang dito yung power cord. At i-on ko lang. At switch ko lang ito. At wala akong na reading. Dahil alam pag mga ganito kasi marami na akong na-encounter na ganyan. So ito ay wala siyang power. Dahil kung nakita nyo naman ay hindi siya umandar or wala man lang siyang kaugong-ugong. Ito po ay hindi ihula. Ayan, unahan ko na kayo, hindi po hula yan. Pag itong ginagawa ko ay hindi hula ito dahil marami na akong na-encounter na ganito. So ngayon mga kabutingting, tatanggalin lang natin yung labi ng knob. Yan yung pamamaraan ko para hindi mabasag yung takip sa gearbox. Baka mamaya ay lumaki pa ang problema. So ngayon tatanggalin natin tong tornilyo. Pag ito lang namang brand na to mga kabutingting, Airfinity. Ano siya, mahirap tanggalin yung knob. Ako ay hindi na ako magpakime-kime. Didiretsuhin ko na to sa alam kong pamamaraan na madali lang. At ito yung sinabi ko sa inyo kanina, yung takip ng gearbox. Pagka hugutin mo tong pagmatigas, baka mabasag pa yan. Malaki ang problema. So ngayon ay puputulin lang natin tong linya na puti. Yan kasi yung common. Yan, pinutol ko lang yung linya ng isang wire. Ito yung common, yung kulay puti. Kung nakikita nyo. Babalatan ko lang yan sa dulo. Maliit lang muna para makiskis. Ngayon naman ay tatanggalin ko naman yung capacitor. Dahil ito kasi ay parehas ang kulay. Hanapin pa natin yung pakanan, ang ikot pag nakaharap yung electric pan sa atin. So ito dahil mapansin nyo ay dalawang kulay sa asol. So ito hula-hula lang to mga pag mga ganito. Ayan, babalatan lang natin. Ngayon dahil naka-switch na yan sa number 1, kiss-kiss naman natin yan dyan. Kung halimbawa ang ikot niya pa ganyan, okay. Pero pag ganyan pabalik ay ililip. Dito naman tayo sa kabila. So isaksak ko lang dito yung power cord. At naka-switch na yan. So kiss-kiss lang natin ito. Ayan, nakachamba tayo. Pakanan ng ikot kung nakikita nyo. Yan o. Tagal huminto mga kabutingting o. Ayan, ulitin natin. So umandar na. So ngayon ang gagawin natin ay lakihan na natin ito sa pagbalat ng ano. Ito nasa inyo kung gagayahin itong ginagawa ko or hindi. Hindi ako nagpapakime-kime. Ako nagpakatotoo lang po. Lalo na sa mga bagong mapadpad dito sa aking munting channel. Hindi po talaga ako naglalagay ng thermal fuse. At may nag-comment kanina pala. Kalimutan ko lang yung pangalan. Ito po, sinagot ko rin naman yun pero sasagutin ko ulit dito. Hindi po talaga ako naglalagay ng thermal fuse. Based lang po sa aking experience. Itong isasagot ko po. Dati po naglalagay ako ng thermal fuse pero ang nangyayari lang sa akin ay panay back job.
At may nagturo sa akin, technician din yon, at doon din ako sa kanila natuto ng paggawa nito. Sila ay hindi rin naglalagay ng thermal fuse. Ang katwiran ko naman din, itong katwiran na to na sasabihin ko sa inyo ay katwiran ko to. Katwirang pilosopo or philosophy. Pag may fuse, kahit po may fuse ay nasusunog din ng motor. At marami na akong napatunayan na ganyan, kahit may fuse ay nasusunog din ng motor. Pag wala naman fuse ay nasusunog pa rin. So ibig sabihin pwede. Totoo po yung sinasabi nila na yung thermal fuse ay protection sa motor. Totoo po yun. Pero bakit mayroon pa rin nasusunog na motor ng tawag niyan, motor ng electric fan. No, di ba? Yun, kasagutan ko na yun ay base yun sa aking experience, at sabi ko nga ay filosofiya na pagka yun. At kung wala naman kayong hinang, pwede nyong hindi hinangin, dahil yung hinang ko din hindi nakasaksak. So gagawin ko lang dyan, ilalagyan ko lang ng electrical tape yan. Baka mamaya ay pwede yan siya magkaroon ng ground. Kung hindi mo lalagyan ng electrical tape, baka mamaya ay dumikit sa housing at magkaroon pa ng ground yan. Delikado sa may-ari o gagamit. Kaya kailangan mo talaga lalagyan ng electrical tape yan. So itong mga pamamaraan ko nasa inyo po kung gagayahin nyo or nagustuhan nyo. Basta ako ay nagpakatotoo lang. So ngayon ay ibabalik lang natin yung starting capacitor, dahil itong capacitor ay okay pa naman siguro ito, at makita ko naman kanina ay mabilis. Lagyan lang natin ito ng electrical tape, ay cable tie pala. Putulin lang natin, at bago ko ibalik ay lalagyan ko muna ng langis, at tatanggalin ko muna tong dalawang tornilyo sa takip ng gearbox. Ayan. So yan, dahil na langisan na natin yan, so ngayon ay balik na natin ito. At pagpagan muna natin ito. Yan, balik na natin itong takip. At tatanggalin ko ulit at para malagyan ng langis yung kabila, dahil yung sa likod lang ang nilagyan ko noon. So tatanggalin muna natin ito para malagyan ng langis. At aalog-alugin natin pagkatapos malagyan ng langis, para yung langis niya ay pumasok doon sa bushing. Kahit hindi mo na siya kailangang baklasin ay pwede. Basta pagtapos mo lagyan ng langis ay aalog-alugin mo lang. So ayan na, kabutingting. Sunod ay lagay na natin to sa stand. Sana ba yung switch nito? Ito. Balik na natin tong switch. At yung inano ko kanina ay mahahawakan pa rin naman. Kaysa naman doon sa takip sa gear ang mabasag, malaki problema. So ngayon ay saksak ko lang dito yung power cord, at tignan nyo. Yan mga kabutingting pala ay mabilis pa. Yan. Number 1 pa lang yan mga kabutingting, oh. So number 2. At number 3. At tanong natin kay tatay kung mabilis pa ba. Mabilis pa ba, tay? Ha? Mabilis pa. So mayroon pa ditong ipapagawa mga kabutingting, pero ito daw ay umaandar. Yun nga lang, pag isasaksak mo siya ay diretso ng andar siya, dahil nakalubog na yung 2 at saka 3.
So yan mga kabutingting, nagawa ko na rin yung isa at hindi ko na masyadong i-dinetalye sa inyo or itinuro dahil pindutan lang naman ang problema. So yan mga kabutingting, tapos na yung ano ko dito, mission dito. Dalawang electric fan tsaka isang washing machine. At bago ko nga pala ito tapusin mga kabutingting ay mayroon lang akong i-shout out. Shout out Bobby Ado from Malulos, Bulacan. Barquillo ba yan, ma'am? Barquillo Brothers, yan, shout out po sa inyo. At mayroon pa mga kabutingting. Josh Bilalon, MAG Tech Vlogs, Security Lover Nature, Pinoy Sewer Vlog from Don Mariano, Cainta, Rizal, Ayesha Lucano from Borongan City, RC Jimenez, John Santiano, Danilo Casalmi, o ano ba? Tama ba yung pronunciation ko? I-correct nyo na lang po. Mercy Ramos. Yan, shout out po sa inyong lahat. Sa mga gustong magpa-shout out or may mga katanungan ay pwede po kayong mag-comment sa comment section para masagot ko yung mga katanungan nyo at ma-shout out ko rin po kayo sa sunod na video. At siguro mga kabutingting ay dito ko na tapusin yung video natin sa araw na ito. At kung nagustuhan mo tong video na to mga kabutingting, pwede bang hilingin ko yung pag-like at paki-share na rin. At higit sa lahat, kung bago ka dito sa aking munting channel ay pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pindutin mo na rin yung bell notification dyan para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At abangan nyo yung automatic na washing machine mga kabutingting. Kailan nga yun ma'am ipagawa ma'am? Sa 12 daw mga kabutingting yan, ipapakonvert sa manual. So abangan nyo yan. Sana magawa rin. So dito na, bye bye. At lagi nga palang nag-iiwan sa inyo mga kabutingting nang ingat tayo palagi. At God bless po sa ating lahat mga kabutingting.